Ay, Ma'am Lorraine, kay Yeah. Congressman Mike, mas maganda mag-react ka dito. Napakinggan ko si Matibag kanina eh. Oo. Sabi, before tayo mag-on board, sabi niya, whole family is involved. And Wow. this is a serious series of human trafficking activities involving trafficking of women and possibly He said mga that? minor de edad. Yeah, sa interview niya, buong pamilya. Hindi pa niya pinangalanan si Congressman Mike, pero wala na siyang ibang nire-refer. Ito na. Kasi sino pa naman ang sinasabi niyang buong pamilya ang involved? So nagulat ako. Ha? Buong pamilya nagtatraffic? Mike Defensor, anak ni Attorney Matt and Congressman Matt Defensor, pamangkin ni Miriam Defensor Santiago, at ang mga pamilya matitino at maayos at hindi balasubas ang record at hindi mga tarantado, biglang na-involve sa human trafficking. Please, Congressman Mike. Yeah, wait, can I just Seka, can I just put a human face to this? Kasi ito si Matibag, no? Ano yan eh, kaya naman obviously no, kaya nilagay yan ni Bangag dyan because he's going to deliver, he's going to protect and defend the mastermind which is Bongbong Marcos, 'di ba? But I want to put a human face dito sinisiraan ng puri nitong ni Matibag. Julie and I are friends. I've sat in the dining room table of Secretary Mike and he's one of the loveliest families I've ever seen talaga, and the children are lovely, they're well brought up. Hindi sila yung entitled na mga spoiled na mga, they're just really good kids. No? So, ayang kawalang niyaan na ginagawa ni Matibag at ni Bongbong Marcos, hindi natin pwedeng palampasin yan kasi sinisiraan niya at winawasak niya yung mabuting pangalan ng mga taong ito. Okay, okay, Sec. No? Please upon that, Congressman Mike. Yeah, Doc Lorraine and Kay Eric, una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kaibigan, mga tao na nagbibigay ng suporta at personal message. Pero kung mapapansin niyo no, even sa social media, ang daming attacks. Pag binuksan mo yung mga account, puro trolls. So talagang very concerted. Oh, very concerted yung atake. But paano ka explain yung sitwasyon? For example, pumasok ka ng Soler, di ba? Sa Soler, meron diyang nightclub, may KTV dyan, dalawa pa ata. Meron dyan bar, meron dyan restaurants, meron dyan kung ano-ano. So parang so ang nangyari dyan is parang sinasabi niya, therefore, merong isang lessor o sub-lessor na nandyan, nag-ooperate, therefore kasama kami. So kami yung may-ari ng buong, hindi lang kami may-ari, I'm sorry, marami kaming investors na magkakasama. So assuming ka Eric, Lorraine, and all of us, no, as I've said, pag kinalkal pa nila yan, makikita nila yung mga, marami silang mga kasamahan na identified with administration more than me. Diba? Kasi ako, sa opposition talaga na ako. So, itong mga to, investment lang. Ngayon, itong mga groups na to, itong building na to, maraming investor. Hindi ako yan, hindi lang ako. So, it's a corporation and there are many investors. Based on that building, may nagtayo, for example, as I said, Soler. Let's say may tayo ng bar. No, like in our case, meron dyan yung Blue Bar. Ibang grupo yun, ibang investor yun. Ibang mga korporasyon ang nagre-renta. Yung 7-Eleven, isang korporasyon din yun. So sila yung magre-renta and wala kaming alam sa mga operations nila. So just to explain that clearly, ang pinapalabas ni NBI, yung operations ni Chicago, alam namin. Diba? Kung yung 7-Eleven nagbebenta ng, let's say yung 7-Eleven doon sa amin, biglang nagbenta yung droga yung cashier o yung teller doon, biglang involved ka, no? Dahil kasama ka, lesson niyan. Hindi ganoon. Wala kaming involvement doon at wala kaming alam doon. So were charges filed against the owners of that KTV also? I'm not sure, Doc Lorraine, pero to be fair to Chicago, pag sinabi mong human trafficking, parang yan yung isang lugar na kinukulong mo yung mga tao kasi nga intimidation, by force, by puwersa, tinatakot mo. And it's an open area. Labas-masok tayo doon, kwentuhan tayo doon. We've been there, Eric, nag-usap tayo doon sa complex. Nakapunta ako dyan, Congressman Mike, and hindi ganun ang atmosphere. It's very convivial, it was very open, at hindi po ganun na may may pinapadlak, may mga prostitution, may mga droga, malabong-malabo po yun talaga, Ma'am Lorraine, kasi how can you do that when people and all eyes are there and open yan
na lugar, hindi yan secret na lugar na parang kuweba na Oh. nandun ka sa loob. Yun nga, so, yung kaso na inaano nila, ginagawa nila human trafficking, kaya nila ginagawa yon because if it's human trafficking, then it becomes unbailable. That's correct. Then, You ang know, gagawin Congressman nila, Mike, may tanong kami sa iyo. Mm. Ma'am, excuse hindi Yeah, ito, go ahead, no? Eric. Go ahead. Yeah. Nasa prosecutor level pa lang ito. Magkakaroon pa ng preliminary investigation. Mm. Pero syempre, nakakatakot, nakakabahala, kahit ako man siguro sa lugar ni Congressman Mike, ma'am, kapag pamilya ko na, mga anak at asawa ko nang involved, may epekto sa tatag ng loob mo kasi okay lang kung sa'yo direkta gawin, pero yung sa pamilya mo makikita mo, iba din ang feeling ng isang tatay, ng isang asawa eh. Alam natin yan kay Congressman Mike, kahit malakas siya sa paninindigan, mararamdaman niyang apektado talaga siya. Are you worried na ito ay i-railroad? At kapag i-railroad ito, may mga legal remedies pa ba na bago pag-iakyat sa korte ito, non-bailable kagad ito, na pinaghahandaan nyo ba ito, Congressman Mike? And you are taking serious legal defense and legal battle to fight this out so that ang karapatan po ninyo, ng inyong pamilya, ninyong anak, ninyong asawa, at ang karapatan ninyo bilang mamamayan ay maipagtatanggol ninyo sa ganitong kalapastangan ng puwersa ng Estado na ginamit sa inyo. alam mo, Eric, Doc Lorraine, tama yung binabanggit ni Doc Lorraine kanina na, of course, yung administrasyon, no, they're using and wini-weaponize nila lahat. Pero mapapansin mo, merong in particular na agresibo na nagpapakita ng talagang, ito gigipitin ko to. And I think si Attorney Melvin Matibag, ang isa sa mga yan. Yes. Ayan talaga, marami nang kinasuhan sa atin sa ang NBI, maraming tinitiktikan. I'm sorry, yung NBI na karamihan dyan nagagalit. Ang NBI na Yes. karamihan dyan nagrereklamo. Okay, That's ayaw true. nila ito nangyari. Yes. And kailan nga, di ba yung kay Kong Pulong, meron din silang dapat gagawin doon at biglang nag-mobilize yung mga taga Davao. So in particular, dito sa kaso ko, no, itong si Attorney Matibag, recently napapansin ko, sunod-sunod ang kinakasuhan sa atin. Hindi ata naiintindihan ni Attorney Matibag o ni Melvin na ang binanggit ko kanina, na ang politika may mga certain parameters yan. Kumbaga kahit nasa gera, meron tayong code. Meron tayong pinagbabatayan na laban. Pag That's isinama mo na yung pamilya, yung asawa, yung mga pribadong negosyo, yan masama yan, going beyond. And again, hindi ang buhay natin, sabi ko nga kanina may tumawag sinabi ko sa kanya, siguraduhin mo lang na kung hindi kami makulong, mapatay kami lahat. Kasi definitely, gaganti at gaganti yung mga kasamang pinahirapan niya. Yung mga kasamang ginipit nila. And more than that, itong mga empleyado. Grabe yung mga empleyado. Can you imagine, nagtatrabaho ka, wala ka namang alam sa politika. Yung iba nga doon na, to be honest, may isa ata kami, 2 empleyado na parang BBM pa talaga sila. And of course, hindi ko pinapersa, kanya-kanyang opinion. O ngayon, anong ginawa nila? Walang trabaho yung tao. Yeah. Balitain kita, Congressman Mike. Hindi man kasi magiging bulldog ang aksyon at parang asong ulol kung gumalaw itong si Matibag kung hindi yan iniutos at pinoprotektahan at kinukumpasan ng mas mataas sa kanya. And I don't think so it's the DOJ level. I think it's Malacanang, it's Marcos at ang asawa nito na ganun kabangis at ganun katapang at lakas ang loob ni Matibag para gumawa ng abusado na hakbang at mga katarantaduhan sa pag-ikot at paggamit sa batas. Do you think it all goes back? Itong katarantaduhan at pananagutan ng halos state terrorism ang ginagamit sa ilan. Selective lang sa iyo, sa KOGC noon at ngayon kay Matibag, NBI at siya ang taga-bulldozer. Do you think it's Marcos call pa rin? Alam mo, Eric, hindi ko masabi in particular kung sino ang gumagawa ng call. May mga hinala ako, may mga naririnig ako. Nung araw kasi nung panahon ni Erap, ganyan din ginawa sa akin eh. Pinipit ako, lahat-lahat pinipit ako. Yung mga pulis noon, lumapit pa sa akin, nagsosorry. Ang sabi ko sa kanila, hindi, kalimutan nyo na yan. Alam ko naman nagamit kayo. Yung isa nga doon na appoint na Chief PNP, lumapit pa sa akin. Sabi niya, hindi daw siya may kasalanan. So ang point ko, kahit na yung mga pulis na yon, at the time that they had so much power,
ano naman kontrolado lahat, di ba? Titirahin ka namin, may issue kami sa'yo, gigipitin ka namin. Etong kay Belvin Attorney Matibag, eventually malalaman natin kung sino yung nag-uutos talaga. Eventually, parang itong flood control, napaka-swabe ng galaw nila. Ngayon, lumalabas na lahat eh. Sino nag-deliver ng pera, saan dineliver, anong address. So, ganun lang yan. No? At makikita natin lahat yan. Also, Yeah. Ma'am, go ahead. also, Sec, no? The reason na tinatamaan ka, because I told you before, di ba? Nagulat kasi ako that you started being very vocal, di ba? And then ay pinapansin ko na galing naman na communicator talaga. I told you, you're amazing communicator talaga kasi very brave, very articulate, ganun. So in other words, kaya ka tinatamaan kasi very effective ka. You're inspiring a lot of people, diba? I So, agree. and I think that the primary intent is to silence you, to Yes. scare you into silence, diba? Siguro hindi matutuloy ito, pero nananakot sila. And I spoke to Julie earlier, and I asked her, are you going to be now silent? And he said, no, like you said, no, we're not. And I want to thank you for that kasi grabe na itong si Matibag kasi, no, hindi niya tinitignan yung nangyayari kay Martin Romualdez ngayon, di ba? Na dati, Mhm. just a few months ago, just a year ago, hari si Emperor siya, di ba? Kung lumakad, laki-laki ng siya na kahit sinong dumaan sa daan niya, magiging prime minister siya, di ba? Lahat, he'll cut everybody down to size. Now, where is he now? Di ba? So, Matibag, umiikot ang mundo. Okay? Kaya nga. Can you imagine, Doc Loreno, yung binanggit mo? Kung sinabi lang niya sa 18 Marines, magpa-file si Ombudsman, tulungan nyo kami, ayusin natin yung delivery kay Martin Romualdez. Sino may tutulong doon? Yeah. Diba? Yeah. Tama. Lahat ng ganito. Mhm. Pero itong ganitong galaw, medyo iba to. And ang NBI is a National Bureau of Investigation. Supposedly, ang ina-attack niyan is yung mga crimes na national, not just the local crimes, not just the petty crimes. Kailangan talaga tingnan niya yung mga malalaking problema ng kriminalidad. And parang pag wineponize mo yung ganyang enforcement agency, walang magagalit dyan yung mga kasamahan mo. Tama. Talagang magagalit ang mga NBI dyan. Yes. And nung interview pa lang namin, alam mo, Doc Lorena, talagang lapitan na sensya na po or hindi ho kami yan, mga ganyan. Pero ngayon na naman na bini-weaponize at pinopoliticize, naku, biruin mo, nakalagay pa yung mga pangalan ng raiding team. Diba? Nakalagay yung panggigipit nila sa mga tao. Iipitin mo yung mga tao sa nightclub. Iipitin mo yung, assuming yung mga customer service officers, yung mga nagmamanager doon. Wala nang trabaho ngayon eh. Bigyan yung trabaho mga yan. Di ba? I mean, okay lang, tingin ko. Pero gigipitin nyo, tapos walang sweldo. Paano yung pagkain ng mga bata? Now, you're looking at all the nightclubs. Ilan yan? Titirahin nyo lahat. Yan yung, hindi yan illegal ha. Walang, kumbaga, it's not illegal. And gigipitin nyo, maghahanap kayo ng butas sa kanilang lahat. Kasi pag gumanap ka naman ng butas in anything, kahit na yung isang bahay mo, pinatakbo mo yung city engineering, hahanap sila ng problema. Kaya nilang gawin yan eh. Anything, they can always find a problem. Sabi nga ni Eric, pwedeng taniman kung sino man ang gusto nilang i-attack. And I think that's wrong. Kasi sayang yung agency. Which brings me to my second to the last question kasi alam namin na Congressman Mike, birthday ng bunso po ninyo and nadisturbo po namin yung family gathering and event para sa pamilya at sa anak mo. May search warrant ba ito, Congressman Mike, ang mga operations nila? At kasi kung may search warrant ito, mayroon po yung deponent na ginamit na nagsasabi na may trafficking dyan. Were you able to get this information? And are you privy to discuss that? No search warrant. No search warrant. Kasi nakita ko na yung NBI report nila eh. In fact, it was posted by them. Sila mismo yung nag-post eh. Walang search warrant. Yung nantahan lang nila doon, sabi na entrapment operation, ginather nila lahat, kinuha nila lahat ng details na makuha nila. Basta po. Grabe. So, Ganun lang. madi-dismiss ito at Congressman Mike, Ma'am Lorraine, hindi ko maniniwala na lahat ay bobo at walang paninindigan sa Department of Justice. Madi-dismiss ito sigurado, Congressman Mike, pati sa korte at mananagot dito si Matibag.
Kasi pag nag-apply ka, Congressman Mike, Ma'am Lorraine, ng search warrant, may deponent yan. May magsasabi na may krimen na nagaganap, may witness silang bitbit. So kung ganon, para pala itong grade na, kunwari, in flagrante delicto, kalukuhan naman yon na parang doon na ang ebidensya mismo, dumating sila at nasaksihan nila. Ang galing naman. Ganon bang nangyari, Yes. Congressman Mike? Eksakto ka, Eric. Inoperate nila, Wow. in-entrap nila yung mga tao, and then they gather the information. Doon sa isang kumpanya, meron silang search warrant, no? And indicated kung ano yung mga kailangan nilang kunin. Wala din sila Correct. nakita. No? And then, yun din, in-attack nila, sabi nila, isasara nila. So, ito yung nangyayari at ginagawa nila ng NBI under Attorney Matibag. Hindi ko nila lahat again, no? Matituno yung mga taga-NBI. I know na alam nila itong nangyayaring to. And sayang, again, yung Bureau, dahil sana sa gitna ng krisis, yung sana mga nagtataas ng presyo ng bilihin na illegal, yung mga middleman na nag-hoard para mas mataas ang presyo, yun sana yung gawin nila sa ngayon para makatulong sa taong bayan na huwag tumaas yung bilihin dito sa ating bansa. Pero hindi. Ang inatake nila yung mga kalaban sa politika. Sec, so, yung kasi very visible ka, 'di ba? You nag-headline, ikaw yung nagfa-frontline sa maraming mga events na nagsasalita against yung flood control, yung plunder ni Marcos, 'di ba? So, ang tapos mukhang yung sinabi ni Eric, no, mukha namang maraming mali na sa procedure, etc., etc. Pero yung nakikita ko kasi biglang media operations, malaki dito. Malaki talaga yung media operations. Talagang frontline siya, ganun headlines, etc., di ba? So, the other intent is to humiliate, di ba? And to strike fear, not only in your hearts, but in the hearts of every Filipino. Pag nagsalita ka, tingnan nyo si Mike Defensor, nagalaw namin, no? Kayo, sino ba kayo? 'Di ba? Kung si Mike Defensor nga nagalaw namin, lalo pa kayo, 'di ba? Na ordinaryong mamamayan, 'di ba? So, napakahalaga na hindi kayo not blinking, you and Julie, 'di ba? Tuloy-tuloy na walang natatakot dito. So, can you comment on that? Yeah. Ay, bilhin mo naman, Doc Lorraine, yung 18 Marines, nagsabi na every 3 times a week may delivery, minimum 500 million, 1 billion. Nandyan, 18 Marines. Hindi, wala kang nakita sa headline, di ba? And then, anyway, later on, nag-headline. Si Baste, I think, yun ang isa sa mga nagalit sila because si Baste is now heading the coalition. And then, nakita nila na one of the 3 organizers was myself. Ako yung tumutulong para ayusin. So, yun ang kinagagalit nila. So, talaga tama ka, Doc Lorraine, na wow, human trafficking sa isang lugar na alam naman ng lahat na walang human trafficking, ginipit nila yung tao, tapos hini-headline nila, number 1, I think it's also to humiliate me. Yeah. No, to humiliate me. And Julie. And Julie. At takutin nila yung involved sa akin in one way or the other. And takutin nila lahat ng mga kasama natin. Bakit hindi kami nagbiblink, Doc Lorraine? Again, I would credit that to my wife. Siya yung matibay dyan. That's true. Siya yung nagsasalita. And I respect her position kasi kung siguro siya lang, kung ako lang, hindi ko alam. Baka siguro sabihin ko, sige, truce muna, no? Truce tayo, and yung, huwag nyo na tirahin yung pamilya ko, but ayaw ng wife ko eh. No? Sabi niya, you have to do what you have to do. Kung Mike, pare-pareho tayo dito, we credit our spouses. Yes. Kasi silang gang, asawa niya, asawa ko, ganun din, no, go. Kung ano yung pinaglalaban nating lahat dito, buong pamilya, walang umaatras dito. And in fact, nung na-detain kami ni Eric, no, I told my children already, nag-usap kami noon, no, na anything can happen. Anything. This is Marcos. Marcos murders. Diba? Na pumapatay ng tao yan. I'm ready. I said, are you ready? And then they said yes. So I like it. I love it that I saw very clearly my husband and my children na walang pagkakaiba. So, and that's why I was talking to Julie early today and I was so inspired by her answers. So, in silangging, ganun din, di ba, Eric? No? Kapag kasama mo, bit-bit mo silang lahat eh, di ba? No? Pag medyo may natatakot, medyo mahirap, no? Yeah. Congressman Mike, final na namin ito na pagtanong sa'yo kasi dapat maalala ni Matibag at alam ko maalala mo ito, Ma'am Lorraine and Congressman Mike, ganitong ginawa ng FBI sa panahon ni Joe Biden. Nilulusob ang mga simbahan, walang warrant,
kinukumpiska ang mga properties, hinaharas pati simbahan, including ang KOGC, more than 300 churches. Ngayon, bumalik si Trump. Lahat ng ginawa nila, pati ang Attorney General's Office, binalasa. At ngayon, pinapanagot sila. At malamang sa malamang, doon patungo yan. Ang pattern Sure na ginagawa yun. ng Matibag. Yeah. Sigurado yun. Sigurado Yeah. yun, Congressman Mike. And I Tignan believe, yun, di ba, Eric, si Kong Mike, no? Tignan mo na lang si Martin Romualdez, tignan nyo na lang yan. Yeah. Tama si Digong, sabi niya lahat may hangganan, no? There will be a Yes. day of reckoning for everyone, Melvin Matibag, okay? this challenge that goes beyond you and your family. And this is a challenge now that must be understood by the people. Go ahead po, Congressman Mike. Una sa lahat ka, Eric, Doc Lorraine, nagpapasalamat ako sa inyo kasi kung wala kayo na mga kasama natin sa pakikibaka, sa paninindigan, mahirap. No? Mahirap magsalita dito sa gitna ng sitwasyon na kung tahimik ka, may maleta ka pa nga eh. Kung tahimik ka, masagana yung sitwasyon mo sa buhay. Pero lahat tayo, hindi na tayo makapayag dun sa nangyayari eh. Naniniwala ko na marami ng Pilipino at nakakita naman natin to sa mga lumalabas sa social media, sa mga survey, nagalit talaga dun sa nakawan. And ito rin yung ating pananaw eh. Ito rin yung ating paninindigan na umabot na tayo sa punto na talamak na masyado yung nangyari sa ating bansa. Na bukod dun sa nakawan, nung magsalita na yung mga tao, ginigipit na. Pinapatahimik, ginigipit, kinukulong, kinakasuhan. At ito yung sa atin ngayon. Tayong tatlo. May mga kaso tayo, tuloy-tuloy ang pagkaso nila sa atin. And nagpapasalamat na lang ako yung suporta ng ating mga pamilya, kanya-kanyang pamilya, at suporta ng ating mga kaibigan. Yung mga kaibigan natin kayo na nandito sa laban. Ang mensahe ko lang ho sa sa administrasyon, particularly kay Attorney Melvin Matibag at tingin ko malinaw naman niya kay Doc Lorraine, kay Ka Eric, ang politika may hangganan. Yung paggamit mo at pang-aabuso may hangganan. Pagka yan ay hindi mo ginamit ng tama ang iyong posisyon, babalik yan sa'yo. Babalikan ka ng mga ginipit mo, ng mga pinahirapan mo. Sana wag siyang umabot sa gano'n. Sana may magkaroon ng pagbabago. Pero yan talaga yung mga nangyayari. Pangalawa, sa ating po mga kababayan, ako po ay patuloy na nananawagan sa ating lahat na magkaisa po tayo, kumilos po tayo. Hindi na po para sa atin, hindi po para sa ngayon, pero sa kinabukasan ng ating mga anak. Pagka po yung pondo ninakaw sa PhilHealth, baka ho balang araw walang pang-ospital yung mga anak natin, yung apo natin. Yung pagka po yung pondo kinuha sa subway, imbis na po parang Hong Kong, Japan tayo, si Ma'am Lorraine nasa Japan, madali, bumiyahe, ang hirap dahil yung pondo ninakaw. Pagka ho yung pondo hindi natin inalagaan, pagka umulan ng malakas, akala natin may flood control, malulunod tayo at nabaha tayo. At ngayong may krisis, na sana gamitin yung pondo para sa langis, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, wala ho tayong pondo. At patuloy tayong nahirapan dahil nga yung pondo ninakaw, imbis na tulungan tayo. Natatawa ako, Dr. Lorraine, Ka Eric May kausap lang ako na isang tao nung isang araw. Sabi ko, totoo ba na nung panahon ng COVID, mas maayos pa kaysa ngayon? Alam mo, sinagot niya ako, sabi niya, opo. At least nung panahon ng COVID, inaalalayan kami ng gobyerno at yung bilihin, kaya namin. Ngayon sabi niya, wala nang alala yung gobyerno, yung bilihin pa ho tumaas na tumaas, parang walang pakialam sa amin. So, yun po, Doc Lorraine, Ka Eric, maraming salamat sa pagkakataon magpaliwanag. Hindi lang po huli natin to. And sa ating po lahat, mabuhay po ang ating bansa, mabuhay ang Pilipino.